Leon, Leon. Ay, happy holidays. Wala akong bakasyon. Gusto ko yung sombrero mo. Para kang si Palos. Batang 80s talaga to. Anyway, thank you, ladies and gentlemen, to our friends in the media for a short notice. And I know you should be enjoying your holiday today, but as you all know, the city government of Manila should and will continue to catch up to the challenges of our city, especially in protecting lives and property. As you all know, maraming salamat ulit sa ating mga netizen na patuloy na naging vigilant sa Arten. Ako naman nagpapasalamat kay General Abad at kay Colonel De Leon at sa kanyang team, the men and women uniform personnel of Precinct 1. Hindi pa sumusuko sa kakulitan ng ilan. Although, paano na sila, no? Paunti na paunti. But whether isa, dalawa, tatlo, apat, isang dosenang insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila, and they deserve better things from their government. So, we'd like to inform you, merong isang incident na naman. Siguro akala niya kahit ating gabi, pwede siyang makalusot. Ito yung mga tulongis na ito. Sige. Pinagpapasalamat naman namin sa mga isip na naglalakas ang loob na mag-upload ng mga pusakal o gawain ng mga pusakal sa Maynila. Again, today, we would like to present to you the properly identified by visual evidence sa mga CCTV ng sasakyan, cameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Dulisin. Alam nyo taga-Caloocan ka pa. Tumayo ka pa rin po ang niya. O niya tangkitin. Taga-Hapilan ka nakatira. Di ba kayo nanonood ng Facebook? Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba napapalitaan na yung mga kasama nyo na uuwi? At Mark Loren Montibon Layo. Pareho taga 105, Roma. Itong mga matitigas sa ulo mga batang to, akala nila Wild Wild West ang Arten. 2023, 22 años ka. Ikaw, 24. Anong tinitira nyo? Taon? Kasi nakakasira ng muli ito. Yung naiintindihan kung tama ginagawa. Anyway, these two personalities, based on evidence given to us, was apprehended by Precinct 1 through the leadership of Colonel De Leon. And again, we will continue to pursue. They were charged and others were already charged now. They were charged before the prosecutor's office. But let me take this opportunity. Meron akong isang naiisip din doon ni Colonel De Leon.
nananawagan ako, magbayanihan tayo. Alam niyo nung araw, nung bata ako, pag ang taxi driver, ino-hold up, nagpa-flash siya ng headlight, trying to get attention or help. At marami nang huli yan sa atin. Kasi takot-takot ang baldapan dyan ng araw, saka hijacking. Now, nananawagan ako sa mga truck driver o sino man na nagmamaneho ng mga sakyan, traversing Arden. Baka kung po pwede, pag may ganitong incident, kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot yun round the clock. Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong incident na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo na call the attention of everyone. Kumbaga, tulong-tulong na tayo. The least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kami Don Bosco, meron kami doon sa boundary, at saka of course yung mobile din. So kung po pwede, plus again, kung kayo may nabibidyoan, padala nyo kagad sa amin, itag nyo kami. Tapos, pangatlo, doon sa mga, para may additional na cargo itong mga to, yung mga biktima, although yung iba nakinig na, no? Mga truckers, huwag kayo matakot, mag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop apprehending these people. Baka naman na kung pwede, bigyan nyo rin ng oras. Yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay umarap upang maging complainant. Total kayo naman ay biktima. Huwag nyo nang ikibit balikat. Hindi natin ito mariresolve. While it is true that we will not stop until they stop. But hindi naman kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pagka yung mga nabibiktima ay tinutuluyan din itong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong-bago, fresh na fresh. Gustong sumubok at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025, may bago ng mayor sa Maynila. Pakakaroon nila kasi dati pa rin. So I'm just saying, mananawagan ako ulit. Sa mga Tolonges, huwag nyo nang subukin. Talagang hihipas kayo ng prayers sa Maynila. We will not stop. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayan. Hello, PLDT? Kulinaria oro ata yan eh. Sa iyo yata. Lagi nata. Ulitin ko. Nananawagan ako sa mga Tolonges, mga Pusakal, na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapanaga sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila'y kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas silang kapamumuhay. And that is our commitment to the people of Manila, those who are traversing the city. So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron si Salima. Hi sir, Salima Lafrana, GMU7.